Ayan po at grabe. Hindi ko ma-imagine na pati itlog pala ngayon ay pinipiki na rin. Imaginin mo mga kababayan, kung hindi natin alam itong mga kinakain nating mga itlog ay magkakasakit ka ng liver at pupunta rin dyan, maapektuhin din ang brain mo pag ikaw ay nakakakain itong mga fake na itlog. Sobrang napakasama na po talaga ng panahon ngayon. Grabe. Grabe na itong mga tao ngayon. At yun ang hindi ko maintindihan. Kung ano pa ba ang kailangan nila sa buhay nila? Kailangan ba nila ng pira sa buhay nila? Ano ba hindi ko maintindihan sa mga ito? Imaginin mo pati itlog na kinakain ninyo kasi hindi po ako kumakain ng mga yan eh. At sinabi ko na po sa inyo na hanggang gulay-gulay lang ako. So, ang kwan po dito ay malungkot po nito. Ito po mga kababayan natin at aywan ko kung mag-agree kayo dito sa aking sinasabi. Marami po sa mga kababayan natin lalo na po yung mga nagtatrabaho o mga pumapasok sa eskwela. Mga estudyante natin yan. Para lang po makapag-almusal sila, yan po ang unang-unang niluluto po ng mga nanay-nanay ninyo. Or kung nagtatrabaho man kayo mismo, kayo mismo ang luluto kayo ng ganyan itlog, ipalaman nyo sa tinapay, hindi po ba? So yan po yung mga, ibig sabihin yung mga kaunti ang kita or kapos sa kita, ika nga, at para makapagtipid at para masuportahan yung pamilya doon sa kanilang maliit na kita. Hindi po ba't halos lahat talaga diyan kayo bumabaling sa mga itlog na yan. Pero ang hindi pala natin alam ay nakakakain na pala kayo ng fake na itlog. Yan po ang tatalakayin natin mamaya dahil kaya ko po tinatalakay dahil nga po kayo sa lahat po ng aking mga subscriber, ayaw ko po para magkaroon kayo ng idea lang. Kaya ko po tinatalakay ito para maiwasan po ninyo. At bago po tayo pumunta dyan sa topic na yan, ay hayaan nyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers. Sana ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At dito talaga pala ay laging nakaabang pala sa inyo yung mga tiyak na kapahamakan. Dahil pag nakakain nga pala kayo ng itlog na ito, either ang sisirain ito ay mga liver ninyo at utak ninyo. So, maaari po siguro na marami, lalo na po ito si Lucrecia, baka nakakain na po ng fake na itlog yan kasi lusaw na po ang utak. At marami po dyan sa gobyerno, maging ito si Bangag, di po ba? Pero mamaya na po natin pag talakayin yan. Gusto ko lamang pong iparinig sa inyo muna or ipapanood muna sa inyo itong video ni Maharlika na kung saan ay pinong-pino yung pagkakabalasa niya dito kay Chessy Escudero. Ayan, at mamaya na po yung mga itlog na yan, At sabi ko nga po, ang inaabangan ko rito, yung mga pwede kong maimpormahan itong mga subscriber ko. Kaya kung yung pong mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para yun pong ating nalalaman, yung ating pong nakukuha mga information sa labas, sa abroad ay maibahagi ko rin po sa inyo. Kasi kung hindi po kayo nakapag-subscribe dito, ay paano nyong mapapanood yung mga video kung walang kakwenta-kwenta. So, yun po. At saka isa pa, paulit-ulit ko na lamang po sinasabi rito na kung kayo ay inaakala nyo namang parang pinagtampuhan kayo ng panahon, ang ibig kong sabihin na pinagtampuhan ng panahon, yung po bang ang pangit ninyo, yung kagaya po nito sa vlogger dyan na yung ilong ay
nakadaplak na di sa buong mukha niya. Wala na kayong makikita mukha kung hindi puro ilong na lang. Yan, kung ganyan po ang mga itsura ninyo, abay mag-subscribe po kayo rito sa Birana Live Studio TV. Sisiguraduhin ko po sa inyo, gaganda kayo, gugwapo kayo. Yan lamang po ang masabi ko at hindi lang yan. So, swertihin pa kayo. Dahil kaya ko naman sinabi yan ay napatunayan na po na marami na pong swerte. Lalo na po kung panoorin niyo po yung isang channel natin, yung June Birana Vlogs. Ay kung di ako nagkakamali ay episode 49 na po. Yung ating raffle doon na namimigay po ako ng tig 10,000 bawat isang tao. Ano po? At kung napapalyahan ko pa na hindi mag-raffle araw-araw, ay yung mga susunod na raffle ko ay dinudubli ko po yun na 20,000 bawat isa. So, yun po. So, ibig sabihin, itong sinasabi kong suswertihin kayo ay talagang literal na suswertihin kayo. At saka doon sa gaganda at gugwapo kayo. Kaya nga po marami pong nagpapatotoo dyan eh. Magmula raw nung nag-subscribe sila dito sa channel ko, abay, malaki na po yung improvement nila. Dati raw, ay hindi raw sila pinapansin ng mga tao. Pero ngayon daw, ay kahit daw sino yung masalubong nila, matanda, bata man yan, ay sabihin daw, ay, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Yun na yun daw mga sinasabi. So, imaginin mo. So, yun ang sigurado ko na dito, mababago ang mukha ninyo kung kayo ay may mukha na mukhang lokring, kagaya nitong tagapagsalita ni Bangag, abay mababago ang mukha ninyo. Sisiguraduhin ko yan. Anyway, ito na po yung ating ipaparinig ko lang po sa inyo, ipapanood ko lang po sa inyo kung paano pong balasahin ni Maharlika itong si Escuderong Gonggong. Ano po? At ito po ay himod tumbong din po ito kay Lisa. Itong si Escudero. Kaya wala po kayo mapapala din sa mga animal na ito eh. Pagka naghimod tumbong na itong hayop na ito, wala na tayong magagawa. Panoorin nyo kung paano balasahin ni Maharlika at pinong-pino yung pagkakabalas. Pagkakabalasa ni Maharlika, yan. Ngayon, anong drama niya, Escudero? May drama-drama si Escudero. So kaya itong Escudero na ito, itong waiter ni Lisa Tanas, sabi niya sangayon daw siya sa panawagan ni Bangag na isang tabi ang politika, ituon ang pansin sa mga nangangailangan na ating mga kababayan. Really? Escudero, ituon ang pansin sa mga nangangailangan ng kababayan. Yung asawa mo, kung makapag-plot ng mga Bulgari, kung suotan ang kanyang aso, yan ba ay kinita niya sa paglalakad niya sa bato-bato? Ayan. Panoorin po natin yan. O, kung gusto mo, Escudero, yung tignan natin ito sinasabi mo. Isang tabi ang politika, ito naman sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Wow! Alam mo pala na may pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero yung asawa mo, na-inggit kay Birchback, nag-model ng Bulgari, the next day ba yun, bumili ng Bulgari, sinuot sa kanyang aso. Yan ba? Meron ba kayong pakialam sa taong bayan? Ilang milyon yon? Ilang milyon? 12 million daw yon. Imbis na ipakain mo dyan sa mga kababayan mo sa Bicol, itulong mo, magpagawa ka ng mga, radio program. Yung asawa mo, di ba? May role yan dyan sa Senado, yung mga asawa. Di ba kayo ay dapat kaagapay sila sa kanilang mga asawa? Anong ginagawa ng mga asawa nila? Show off sa mga Hermes. Show off sa mga material na bagay, nagpipilit na maging model, ipunggot naman kasi niliit-nili sa Tanas. Di ba? Kumikita ba ng milyon-milyon si Puso sa paglalakad sa bato-bato? Dapat kung ganyan, 12 million ang kinikita dyan, dapat si Pia Birchback naglalakad na yan araw-araw sa bato-bato. Anong ginagawa ng asawa mo sa Paris? Imbis na i-promote ang mga gawang Pilipino, anong pinopromote? Chanel, Dior, chuchu-chuchu. Tapos ngayon sasabihin mo, so ngayon ako sa panawagan ni Pangulong Marcos na ito na pati sa pangangailangan ng mga kababayan. Hoy, kayong mga Bicolano, ewan ko ba sa inyo, tatanga-tanga kayo nagpapaniwala. Hindi man lahat kasi hindi lahat naniniwala sa kanila. So,
Tama po siya, sabi ni Escudero. Our country's leaders cannot afford to be consumed by politics when so many of our kababayan struggle simply to make ends meet. O really? Kaya pala, yung dalawa ba yun, yung dating black team ni Puso, ay napaka-cancel ang visa papuntang Dubai. Tigilan mo nga kami, Escudero, kadyutahan mo para sa Pilipino, para sa mga kababayan na nag-i-struggle. Pero ang lupit yung manggipit. Yung asawa mong sa Bulati na lang hindi pumipirma. Nakakalakad dyan sa bato-bato. One day matitisod yan. Yan pa ikamatay niya. Sabi niya, I appreciate that the President had the humility to recognize that recent election results reveal that our countrymen are weary of conflict and want a government focused on their needs, not distracted by the drama of politics. Kinakausap mo yung buwan ka na binambok. Nagpakilay ka na ba? Hindi ka pa nagsigaw. Nagpakilay ka na ba, Dodo? Sa pawa ng asawa mo yung kilay mo. Anong sinasabi mong humility na na-recognize ni Bangag? Yung pangidnap, ulitin ko na naman, pangidnap kay, kay Pangulong Duterte. Yan ba ang humility? Being human, being demonyo si Bangag? Kasama ka dito, okay? Ngayon, ang drama ninyo ay mapagbabang loob, mabait si Bangag, itabi na ng mga politics na yan. Jutang ginimis mo, asikasuin mo na yung kilay mo bago ka magdakdak. Burado na yung kilay mo, or else kilaya kita pag nakita kita. Sabi niya, in admitting that he is open to reconciling with the Vice President of the Duterte family, he reminds us that the welfare of the Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Julul! Tignan mo, sabi ko sa inyo. Diba, palalabasin nila na si Bangag, diba, pinapaalala daw ni Bangag ang itong mga, ni Bangag ang mga katangian ito na bilang isang humble na Pilipino at inuuna ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kaya siya ay makipag-reconcile kay Bangag. Ang kapal ng mukha mo. Maglakad ka na nga nandun sa Paris, doon ka na lang mag-senator, magbato-bato kayo doon, mukha kayong tanga mag-asawa. Alam mo yun? Ay, kita ko na naman si Bato-Bato eh. Tanga na ng modelo yun, lagi lang sa bato naglalakad. Picture. Itong gaga. Ay, nako. Imbis na asikasuin mo yung, well, it's your choice. Diba? Asikasuin yung mga anak mong aso. Yung mga anak nyong aso dyan. Yan pa yung mga animal na mas matino kaysa sa inyo. Sabi niya, ano pa sabi ni Escudero? Malinaw po ang mensahe ni Presidente. Now is the time to build bridges. Julo, to build bridges. Nagkatumba-tumba ang mga bridges dyan. Dahil sa kapalpakan ng gobyernong Bangag. To build bridges, not burn them. But this not literal bridges na sinasabi niya. But ganun pa man, kayo ang nag-burn ng bridges the moment na pinag-initan niyo si Sara Duterte. Ginawa niyo ng kwento. Ginawa niyo ng mga kaso-kaso. Ang mga kritiko, kayo ang nag-burn ng bridges. Kung pwede nga lang, kung may kakayahan nga lang i-burn ang lahat ng mga demonyong katulad ninyo sa impyerno, dapat nangyari na yan. Wisit ka, pag ganyan-ganyan ka pa. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our need. My God, alam mo ka ng mga to? Hindi pa ba makalimutan huminga to mga to? Arte-arte, puro, ano sabi? Sabi ni Regina Chua, sobrang arte pa, puro pickpockets naman sa Paris, sa kalsada lang naman siya naglalakad-lakad. Sabi ko na sa inyo, ito ay pagpapanggap. Ito ay pagpapanggap na kunyari, di ba? Itong si Bangag ay mabuot. Ang pera ninyo ay sinisimot, mabuot pero sinisimot. Tapos gusto nila makipagpati-pati. Malinaw pa sa sikat ng araw. Takot na takot si Bangag makulong. Alam mo, baka nang inang Bangag na yan. At saka si Lisa Tanas, lahat ng nagbaboy kay Nay Sara. Kaya dapat ngayon palang nagka-campaign na tayo. Ako, ngayon palang nagka-campaign na tayo for Inday Sara. Kailangan natin siyang i-campaign. Kailangan maraming magising na taong bayan na inuubos ang pera ng Pilipinas. Yung binabato nila kay Sara, 125 million. Pero yung ninakaw nila simula sa tatay niya, yung tax evasion niya, now itong bago na 10 billion ang ginastos sila sa kanilang campaign, pero talunan pa rin mga iniyupak, binulgar na yan ni Chanco, sabi nga ni Atty. Vic harap-harapan na ito ay malinaw na ebidensya na ginamit nila ang bribe, ang pera ng bayan para papirmahin itong mga humhang na mga kongresista para idiin o
change into si Inday Sara. Kaya ngayon pa lang, huwag tayong tumigil. Mag-party tayo sa kalsada everyday. Imbitahin niyo ako. I'll be right there. Okay? Huwag na sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ng mga yan. Kailangan muna natin mapanagot ang mga bangag. Alright? Pero malay nyo, sa bangka ako sumakay. Gusto nyo ba? Mag-party tayo dyan sa Davao. Sa bangka ako sasakay kasi bibili ako ng bangka sa panaginip ko yun, ha? So, tinatakpan nila, sabi ni Julieta Muhammad, tinatakpan nila yung mga kahinaan nila, kapalpakan nila. It's true. Bagsak na ang mga bangag. Kaya ngayon nag-vlog-vlog siya. Nagpa-interview siya. Kilala ko yan. Yung buha ka ng inang niyan na sinusukan nyo dahil lang isa ako sa nag-promote niyan, wala pang sumusuporta dyan sa ayop na yan. Dahil sukang-suka. Kaso lang, nabudol tayo. Magpapa-interview yan. Di ba? Magte-text siya, no? Erna, interviewin mo ako kasi bagsak na bagsak kami. Magpaliwanag ako. Kunyari, bait-baitan ako. Ganyan yung style. That's very Lisa Tanas. Ayan po. So, okay, napakinggan naman natin yung pambabalasa ni Maharlika kay Escudero. So, mabalik na po tayo dito sa fake na itlog. Ano? Yun po, kagaya ng sinabi ko kanina, ang hindi nyo alam ay kinakain nyo pala ay laso na. Nilalaso na pala kayo nito mga gumagawa ng kahayupang ito. Yun po nakakalungkot dahil hindi ko maintindihan talaga. Sa totoo lang hanggang ngayon, tinatanong ko sarili ko, bakit kaya ginagawa pa ng mga taong ito, itong mga ganitong kababuyan o kasalbahihan? At hindi na lang sila gumawa ng yung tama na yung hindi nakakasira sa tao. Ayan pong itlog na piki na yan ay sabi ko nga po kanina, nakakasira po ng liver at saka brain or utak. Kaya marami pala dito sa dito sa mga kongresista ang sira ng utak. Dahil yan kasi ay sa totoo lang po kasi yung mga kongresista na yan mag-aalmusal ng 2 itlog, mag-mimirinda ng 2 itlog, at yan, sapul-sapul sila sa fake na itlog na yan. Kaya pala mga sira ng ulo nito mga kongresistang ito. Pero wala po akong pakialam, kahit na matuyo na ang mga utak ng mga animal na yan. Ang pinakikialaman ko po rito talaga, ang talagang nangingilabot ako rito, papaano ko nakain ito ng mga subscriber ko. Yun po ang inaalala ko talaga. Kaya ngayon habang kung nakakain man po kayo, ay ngayon dito napanood nyo na ito na may piki na itlog na nakakalason, ay siguro po ay iwasan nyo na para makasigurado lang po kayo. Siguro pagtiyagaan nyo na, bumili kayo ng itlog doon sa halimbawa kung nasa probinsya naman kayo, doon sa mga kapitbahay nyo may mga manok na lang, ganun na lang siguro. Talagang pagtiyagaan na lang po ngayon dahil hindi na po kayo nakakasiguro ngayon kung ano na po yung mga kinakain nyo ngayon. Gaya po nung sinasabi ko, yung mga sibuyas na yan, mga gulay-gulay na yan. Can you imagine? Napakataas pala ng lead content niyan. So, anong mangyayari sa inyo? Kaya po, napakarami po yung nagkakakanser dahil po dyan sa mga taong mga demonyo na gumagawa ng nakakasira or nakakalason sa ating mga kapwa-tao. Dahil ang gusto lang nila kumita, ang gusto lang nila ay yung magkamal sila ng salapi, ay yun, wala na silang pakialam kung anong mangyayari dito sa mga kababayan nila na makakakain ng ganyan. Kaya sa totoo lang po, bagamat sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, walang kakwenta-kwenta itong mga content ko or dinidiscuss ko rito, panoorin nyo lang po.
dahil kahit papaano ay malaman ninyo yung tama at hindi dapat na kainin. Kagaya nga po nito. At yun po ang kwan. So ngayon naman po ay ipakita po natin ito dito yung kwan. Yung tungkol nga po dito sa itlog, ano. So ipi-play ko po ito itong sa fake na itlog na ito kung nakakasira ng liver at saka utak. Ito na po. The Consumers Association of Penang, President SM Muhammad Idris, says it is a bit tricky to identify the fake eggs because at a glance they look similar. He advises the public to take a closer look and to be wary of unusual shaped eggs. Idris said an email circulated in the internet had stated that fake eggs were common in China and were full of chemicals. According to the email, the shell is made of calcium carbonate, while the yolk and egg white are made of alum, gelatin, calcium chloride, and other chemicals, besides water and food coloring. He says calcium chloride found in the fake eggs may cause liver diseases, while benzoic acid can be harmful to the brain and nerve cells. Yan. Ngayon, anong drama Oh, niya? yan. Escudero. May drama-drama. Yan po. Narinig nyo naman, oh. Ang content yan, puro mga chemicals. Di po ba? Hindi natural na itlog. At yun po ang nakakalungkot dahil nga sabi na nga dyan na talagang kwan harmful sa liver at saka sa brain. So yun po ay. So sabi ko nga po, ako po yung tipong pag may nakita po akong ganyan, hindi po pwedeng hindi ko i-discuss sa inyo. Baka ako hindi ninyo nalalaman pa yan, at least malaman nyo rito sa sinasabi natin. At nakakapangilaan naninindig ang balahibo ko sa totoo lang. Sabi ko nga po, sa akin po walang problema eh. Sigurado po na iwasan ko yung mga yan at ilang nga ko na po yan. Dati po, noong araw, kumakain din po ako ng itlog na yan. Pero matagal na pong panahon na wala na po akong kinakain, gulay lang po, hindi na nga ako kumakain ng kanin. Di ba palit-ulit ko pong sinasabi yan. So, kasi nga, kung ano man dahilan, ay pangsamantalang ako lang po muna nakakaalam. Pero napakahirap po yung pinagdaanan ko para maiwasan ko yung kanin at saka yung mga kung ano pa. Gaya ng mga itlog-itlog na yan. Ngayon po, gulay lang po talaga. So, nakakapangilabot. Dahil kahit na hindi ako apektado, gusto ko lang pong i-share sa inyong lahat. Mapa-subscribe ko man or kahit na hindi ko kayo subscriber, ang gusto ko lang po rito ay ma-share po yung mga ganyan na mga napakadelikado pala. At hindi bali po sana na ito na lang po mga politiko yung makakain ng mga yan. Pero sigurado po ako talagang yan, nakakain na po talaga yung mga yan. Kasi pansinin ninyo, wala nang matino sa utak nila. May matino pa bang mga politiko ngayon? Wala na po eh. Kaya puro mga sira na po ang ulo nito kasi nga nakakain na siguro ng itlog na yan. Plus, yung parusa pa sa kanila ng Panginoon, ayan, sapin-sapin na yung pagiging sira na ang utak ng mga yan. Kikita nyo naman sa Kongreso. May matino pa ba dyan? Sa Senado.
Pare-parehos yan. Kagaya lang yan, si Escudero na yan, di ba? Yung investigasyon lang sana dyan na yung kay Morales na binulgar na yung pagiging addict nitong si Bangag na ito. At yung si Maricel na yan, tingnan nyo naman. Hinarang ni Escudero. O, tingnan nyo yan mga, yung pagpapakulong doon kay Lacanilaw. Hinarang din Escudero. So, imagine mo. So, ibig sabihin, itong Escudero na ito, maraming nakain na itlog ito na mga pike. Wala, sira na po ang utak eh. Anyway, pangsamantala, yan lang po muna ang aking maibabalita sa inyo. Pero sana ay kahit na anong gutom nyo na, iwasan nyo po muna. Kung hindi po kayo sigurado sa itlog, ay iwasan nyo po muna yan. Bagkos, palitan nyo muna ng mga tuyo-tuyo. At least nakakasiguro po tayo dyan sa tuyo-tuyo na yan. Mabuti nga po hindi naglaganap dito yung fake rice, di ba? Di ba kung inyo po natatandaan nag-trending din po yan yung fake rice na yan na plastic rice pala. Di ba nag-trending yan? Pero ayon dito sa ating mga nakakausap, diyan pala sa mga iba, hinahalo pala nila yan. Kaya kung pagka daw nagsaing pala kayo niyan, pagka nagsaing kayo, tapos mayroong basa, yung parang hindi luto na parang basa sa gilid, yan po pala yung mga hinalo nilang fake rice na yan. Hanggang ngayon po pala yan. Madinig? Grabe. So, masuswerte lang po talaga dito yung mga nasa probinsya na mayroong yung mga nagsasaka talaga eh. Sigurado sila sa kinakain nila na walang halong fake. Eh, paano po itong mga nandito sa mga cities, sa mga ganyan, sa mga Metro Manila na yan, sa iba't ibang lugar na city, ay wala naman silang mga palayan doon. Di po ba? Tapos yun, mahaluan ng ganong fake na nakaka-cancer din po. Lahat po kasi ng ginagawa nila yan ay puro mga chemicals po lahat yan. Akala mo dyan ba yung ako na yan? Yung coke na yan? Grabe. Lahat po ng mga may preservative, lahat po yan ay masama sa katawan ng tao. Diyan na lang po sa preservative na yan eh. Yan po yan yung nagiging cause noong tawag dito, colon cancer. Yung mga napakasarap na kinakain ninyo, yung mga noodles na yan, di po ba? Pangpatay gutom, ika nga. Mga noodles na yan, yan po ay nabubuhay po yung mga noodles na yan ng matagal kasi dahil doon po sa preservative. Na yun po pala ay nagkukos yan ng cancer. Kagaya po nitong colon cancer. Yan po ang madalas dyan. Anyway, hindi po ako doktor, pero ayon po yan sa mga ating mga nakakausap na mga doktor din. So, kaya binabahagi ko lang po. Kaya pwede nyo pong sabihin sa akin na kayabang ko naman at magdidiscuss ako dyan, hindi naman ako doktor. Totoo po na hindi ako doktor, pero yun po ang nakukan ko na sasagap ko ayon doon sa mga pagtatanong ko. Ganon din po ang gawin ninyo. Magtanong-tanong din po kayo doon sa mga nakakaintindi noong mga preservative na yan na tinatawag. So, yun po. Lahat po yan nakaka-cause ng colon cancer. Kaya nga po, grabe, nakakapangilabot po. Kaya nga nauso yung mga yan dahil para madaling mamatay ang mga tao. Kasi kung inyo pong kung kayo po ay nasa medyo may katandaan na ngayon ng mga nanonood sa akin, noon pong araw inaabot po ng 100 plus yung mga tao.
100 plus po, wala pa pong mga sakit yan. Lalo na po yung mga nandun sa probinsya. At madalang po kayong makapabalita na yung si Maria Palangana ay namatay na lang na walang sakit. Yun ang sasabihin. Wala kayong mababalitaan na si Maria Palangana ay namatay sa kanser, sakit sa puso, o ano paman. Wala po. Mababalitaan nyo lang namatay pero wala pong sakit. Sa katandaan na lang po. Ayan. So, mag-agree man kayo sa akin o hindi, pwede siguro yung mga hindi mag-agree sa akin ay iyan yung mga kabataan na ngayon. Pero yung mga may edad-edad na, sigurado po ako mag-agree. So, yun po ang ewan ko kung paano natin na maiwasan yan ay siguro po kayo na lang bahala ang umiwas sa sarili ninyo. Kasi nga po, hindi ko naman kayo nababantayan lagi. Kundi ang tungkulin ko lang po dito ay ipaabot through nitong ating mga bidyong ito. At wag po kayong mag-alala, bawat malalaman ko na makasasama sa kalusugan ninyo ay ibabalita ko po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa ating programa, Birana Live Studio TV. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon, ang swerte ay dumating na po sa inyo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.